kitang-kita po natin na painit ng painit itong impeachment, usaping impeachment. At ngayon ay hinuli naman si Franco Mabanta. Mas mainit po yung balita na yon. Tapos si Lacson naman sinasabi, posibleng hindi matuloy ang impeachment sa Senado. Posibleng hindi mag-convene. Teka muna, ano ba talaga? Anong istorya dito sa mga headlines na ito? Iko-connect po natin isa-isa. Panoorin po natin. Sa nakatakdang botohan sa plenaryo sa Lunes, si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro ang magsusponsor sa committee report at resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent Vice President never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. There might be interpolations and debates and Parang nangangayayat ka, Delima. Hindi ka na nagdidilig ng halaman. Yung mga halaman mo sa likod, nadidiligan mo pa ba? Kasi parang, nakakaya. Magdilig ka lang, ha? Para medyo magkalamang kang konti. baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand. Eto yan. Sa Lunes po, dito muna tayo ha. Sa Lunes po, magkakaroon ng botohan sa plenaryo. Roll call po. Okay? Roll call, kung i-impeach si BP Sara, ang kailangan po 1/3. So, nasa around 103, 104, 100, basta hanggang 106 lang yung kailangan. 1/3 of the votes. Kaya lang roll call. Hindi pwedeng pipirma lang. Ibig sabihin, pupunta ka sa podium, sasabihin mo kung abstain for the impeachment or you're against the impeachment, or kung hindi ka pumunta, parang abstain po yun. Ayun, maganda po yun. Bakit? Makikita talaga ng taong bayan, kaya manood tayo. Kasi alam natin na makakabawi tayo sa eleksyon. Pag itong mga boboto na gusto ng impeachment, malamang-lamang yan, tatanggap ng pera. Sinabi ni Irice yan, sinabi rin ni Chanco, posibleng tatanggap. Kasi ang usapin ngayon, pananakot, pati abstain. Okay? Pati abstain po, may pananakot. Okay? Yung mga proyekto nyo, yung FLR for later release ng mga pondo, hindi marirelease kung hindi kayo boboto for impeachment. So, ganyan na po ang takutan. May sinasabi nga, eto, lumalabas po dito sa aking parang may pauna. Teka muna ha. Titingnan ko lang yung aking record. Ito raw ang sinasabi ng ating Intel. At hindi ko sasabihin kung sino tong Intel na to. Pero hindi po natin sure kung totoo ito. Pero alam naman natin, naglalabasan na kahit sila Pulong sinasabi na meron talagang takutang nangyayari po sa Kamara doon sa boboto at hindi boboto. No? Ito raw ang dito. 20 million cash pabaon. So pag boto mo pa lang may 20 million ka na. Pag bumoto ka for impeachment. Tapos may 3 million kada buwan pa. At merong 200 million para sa infrastructure projects. Hindi ko po sinasabing totoo ha, pero ganyan po ang sinabi sa akin. Kaya nga tinatanong ko, totoo ba yan? Kaya napaka-importante yung pagboto, yung roll call. Pupunta ka doon sa podium, boboto ka. Tatanungin ka, tatawagin ka. Hindi pwedeng pirma. Yung iba kasi daw gusto pumirma na lang. Hindi na pupunta dyan, so hindi natin makita. So hindi masyadong maingay. Isipin mo, boboto ka. Lalabas sa media yan. Talagang iha-highlight nila sino yung makakatanggap. Diba? Ngayon, may takutan, di umanong nangyayari. Ngayon lumabas tong kay Franco Mabanta. Diba? So anong ibig sabihin nito? Pinapalawig nila yung takutang nangyayari. Kasi bukod doon sa mabibigyan ka na ng pera, meron ka pang kakaharaping kaso sa ombudsman. Hahabulin ka. At gagawin nila. At tutuluyan nila. Kung si Franco Mabanta nga ay kaibigan nila, nagawa yan. Kung si BP Sara nga ay kaibigan, nagawa yan. Kayo pa kaya na mayroong mga mali-malitang usapin, kakasuhan kayo sa ombudsman. Ganyan po ang labanan ngayon. Kaya nga, very questionable yung timing. Tatandaan po natin sa politika, timing is everything. Bakit kung kailang uminit at magbobotohan na yung impeachment saka lumabas itong kay Franco Mabanta na ang tagal na namang inireklamo yon sa NBI. Tapos saka siya lumabas nung sinabi ni Tambaluslos na I will not go down alone. Makikita nyo na? Kaya nga ang duda ng taong bayan, sinong kumukumpas? If ako, tatanungin nyo, this is my only opinion, okay? Marcos is behind this. Itong paghuhuli. Yung kumpas ng kwento, yung
panghuhuli, of course, kasi gobyerno. Pero yung kwento, yung timing, yung takutan, etc., kumpas ni Bongbong. Tapos nabanggit pa ni Doc Lorin, present si Matibag, si Claire Attack. Nakakuha po natin. So para makita natin, pinapaliwanag ko lang po yung picture na malabo and how I see it. I may be wrong. Tingnan po ninyo yung mangyayari. plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Base sa rules on impeachment ng Kamara, roll call vote ang gagawin. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang mga kongresista at ililista ang kanilang boto. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa 106. Senado. Basta raw makuha ang botong ito, kahit mas marami ang mag-no o mag-abstain, aakyat pa rin daw ang Articles of Impeachment sa Senado. It doesn't affect the validity or the approval of the articles of impeachment because the Constitution simply requires that at least one-third of all the members of the House of Representatives, regardless of how many will say no or how many will abstain. Pagkatapos ng botohan, It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the articles of impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yun ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the articles of impeachment. kinontra naman ni De Lima at Defensor ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung ito ay haharangin ng mas maraming senador. Okay. Ano kayang punto ni Lacson? Bakit sinasabi niya yan? Ano? Well, kung sasabihin ng mga ibang senador na hindi sila payag na mag-convene at hindi matutuloy ang impeachment sa Senado, medyo okay pakinggan kasi parang hindi nakakapagtaka, diba? Pero si Lacson na alam naman natin na talagang Bongbong Marcos na Bongbong Marcos at malaki ang maitutulong ng impeachment para mapalayo tayo sa usapin ng flood control. Kasi pag sinimula mo yung impeachment, makakalimutan ng tao itong flood control, itong ghost projects. So lalayo kay Bongbong. Nakikita naman natin na ilang buwan na siyang Blue Ribbon Chairman, palayo tayo ng palayo doon sa ebidensya, di ba? Palayo tayo ng palayo doon sa issue ng ghost projects. So definitely, obviously, nakakapagtaka, bakit si Lacson na nagsasabi na itong posibleng hindi mag-convene? Ako'y naiisip ko, nagpapataas ka ba ng presyo? Di ba? Sa dinli ganyan. Posible, yung mga congressman naman gustong ituloy ng ituloy kasi nga may matatanggap. Yung mga agresibo na ituloy ang impeachment at boboto for the impeachment, yan yung may mga matatanggap. Hawakan ko na agad. Hawakan ko na yung 20 million. Di umano. Di ba? Plus 3 million kada buwan. Di umano. So, exciting. Of course, sinabi din nung kang 18 Marines, kada hearing daw dito sa Kamara, may envelope na natatanggap ng pera. Yung iba, isang envelope, yung iba, dalawa, depende sa bana. So alam natin yung kalakaran, kaya may mga excited matuloy yung impeachment para makakolekta na. Tapos si Lacson hindi, sinasabi hindi. Lugi ka ron. Parang kukolekta na. Napakakuan na yung Kamara. Ikaw, wala pang pangako. Lugi ka ron, Brad. Napangakuan na sila or ayaw mo yung ipinangako sa'yo. Gusto mo ng mas mataas, kaya nagpapapresyo ka. Baka lang naman. Kasi kaduda-duda diba? Pinky, ano yan? Mas maraming senador. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, di i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang Ako naman sangayon dito, no? Kung naipasa na ito sa Senado, kailangan naman mag-convince sila. Okay? Hindi ako kampi kay Bongbong, pero kasi nasa batas yun. Unless may mailalatag yung mga senador na ayaw mag-convene for the impeachment na nasa batas din kung bakit sila hindi magko-convene. Pero kung dahil sa tingin nila ay hindi guilty si Sara dun sa mga binabato sa kanya, parang medyo mali yun. Medyo mali. Ang issue lang dito yung fourth win. Hindi mo pwedeng ipilit na bukas
bukas agad. Kasi dito kay itong komedyanteng senador, ang forward sa kanya, pag natanggap ngayong bukas, convene na eh. Hindi ganon. Kailangan, titingnan yun. Patadaanin pa rin natin sa due process. Titingnan pa rin ng mga senador yan. Diba? Eh, hindi ka naman Diyos. Hindi yung kinabukasan, maling intindi nitong si Tito Soto. Pero kailangan mag-convene. Ang gusto ko ipunto rito, manood po tayo sa Lunes. Kasi yan yung sinasabi na baka, iba ang boto ni Tambaluslos. Malaman po kasi yung sinabi niya, I will not go down alone. Pwede siyang bumoto against sa impeachment ni BP Sara. At kung ituturo niya si Bongbong Marcos at uunahan niya, magdidiwang ang bansang Pilipinas. Baka lang naman, ayokong pangunahan si Sara. Baka naman, maunawaan siya ni Sara in the future. Ano po sa tingin ninyo? convict nila, but not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision.